mga posibleng desperada na mag-compete sa Miss Grand International All-Star. Kilalanin. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysa Ortega and welcome back to my YouTube channel. Natawa ako sa intro ko. Nakakaloka, mga posibleng desperada. Pero, bala na kayo, di ba? Hindi naman siguro. Ano yun lang kasi yung tingin ko, nakakaloka, nakaka-pink ako for today's video, di ba? So, pag-uusapan natin yung mga gusto kong lumaban sa Miss Grand International All-Star, di ba? Yung posibleng kamabog, kakabog, at saka posibleng maiuwi ang corona pag ito yung representative talaga ng Pilipinas na pwedeng ipadala, hindi yung kung sino-sino na hindi naman kilala. Diba? So, ilalatag ko sa inyo yung 5 na favorites ko na may chance tayong manalo sa Miss MGI All-Star. Ayon, kahit tingin ko ay medyo desperada moment yung yung pageant na ito. So, eto na nga, before anything else, gusto ko na kung sino ang mag-like, mag-share, at saka mag-comment dito sa vlog na ito, kailangan yung comment related dito sa pinag-uusapan natin para mas bongga. Qualified po kayo sa nalalapit na 4th anniversary ng Cruellas of Pageantry. Meron tayong pag-giveaways, mapa-tumbler, na Uniqlo, may Uniqlo din tayong padamit, mga ganun, at cash. Abangan na lang ninyo ng bonggang-bongga ang mga bagay-bagay, kung ano nga ang nakapaloob doon sa ating 4th anniversary sa Cruellas of Pageantry. At eto na nga, Eto na. Charot lang. Eto na nga ang 5 babae na palagay ko lang naman ay magsha-shine talaga sa MGI All-Star pag ito ang nilaban ng Pilipinas. Pwede namang ilaban silang lahat para bardago lang talaga. Literal na All-Star. Pero okay lang kung 2 or 3 kasi wala namang di ba? Wala namang restriction na kung ilan yung ilalaban. Restriction! Nakakalo. Bakit gano'n? Parang may tari. Tingnan mo, lumiliwanag yung mukha ko. Pamulto. Nakakaloko. Eto na nga yung 5. Nakakaloka. Number 1, sa akin listahan na talagang pwedeng kumabog sa MGI All-Star, Gazini Ganados. This time, okay lang na mag-compete siya. Hindi ko siya tatawaging desperada kasi wala naman siya napatunayan. Charot lang. Sige, Siniganados kasi yung parang ipinasok lang naman nung 2019 for the sake of malakas powerhouse ang Philippines, di ba? At saka super beautiful naman yung lola mo. Pero when it comes sa advocacy at saka sa hinahanap ng IMG, wale talaga ang lola mo. Di nga maka-memorize ng 2 sentence Charot lang, pero pag sa Miss Grand All-Star, talaga siya pinadala. Ay, kakabuk ang lola mo. Beautiful. Ang ganda ng katawan. Tapos maganda umiksena sa stage. Saka kabugera. Talagang lamon. At saka gusto rin naman siya nung 2019 ni Mr. Nawat. So, bakit hindi natin ipalaban si Gazini Ganados para naman may mapatunayan siya sa kanyang pageant journey? Kasi kahit na nanalo siyang Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas, parang wala pa rin siyang napatunayan. Kaya ganun yung pakiramdam ko. Kasi nga, my advocacy, charot lang. Ayun, isa sa mga napili ko na sana lumaban siya talaga sa MGI All-Star. Next, na gusto kong lumaban sa MGI All-Star ay Nicole Budol. Diba? Ang bonggang-bongga. Nicole Budol talaga, alam mong pag lumaban siya sa MGI All-Star, hindi niya papabayaan ang eksena. Diba? Yung aso nakikisaw-saw. Tama nga sabi ni Madam R, pinakailangan ko talagang mag-microphone kasi nga maraming eksenadora sa paligid. Charot lang. Nicole Budol, nakakaloka. Isa talaga sa kino-consider ko talaga ng bonggang-bongga. As in, bonggang-bongga na lumaban. Hopefully lumaban ka Nicole Budol, no? Kasi kung dito ka sa national pageant mag-compete, no, wala kang chance manalo makapag-compete internationally. Pero eto na, direkta na, sige na, laban na, Nicole Budol. Kasi mga pasabog sila, lumunok.
Yung mga pasabog ni Nicole Budol, syempre abangan niya sa MGI All-Star at saka gustong-gusto siya ni Mr. Nawat kaya ilalaban ko talaga si Nicole Budol. Next! Christy McGarry. Di ba? Naisip niyo ba yon? Kasi naisip ko talaga si Christy McGarry. May height, may beauty, tapos makikipagbardagulan to sa mga candidates doon sa MGI All-Star. Di ba? So, wala namang masyadong bearing yung pinanalanan niyang title dito sa Pilipinas, Miss Intercontinental Philippines, sa Mutya at saka sa Binibini. Medyo hindi naman masyadong malaki ang corona. So, pwede ka maging desperada para mag-join sa Miss Grand All-Star. Di ba? Walang masyadong at stake at wala masyadong isakripisyong big ground baga. Wala ka masyadong protektahan na credibility. Charot lang. Yun yung naisip ko. Christy McGarry. Kasi hanggang 40 naman to, di ba? 20 years old to 40. Ay, 30. Ganun nga. Laban! At saka, gusto mong mag-compete sa lahat ng international pageant, laban mo na yun kasi pwede ka, be. Kaya push ko talaga si Christy McGarry sa MGI All-Star. Next! Eto talaga nakakaloka. I don't know. Siguro kung ako siya, magdadalawang isip ako. Pero, mukhang gusto niya eh. Michelle D! Diva, nakakaloka. Doon sa interview nila ni Kylie, parang may more chances of siya ang talagang sasali sa MGI All-Star, which is nakakatuwa. Pero mas bet ko na sa regular sa sumali. Nakakaloka kasi kung doon, alam niyo naman yung say ko doon at saka yung stand ko doon sa MGI All-Star, di ba? Hindi ko na kailangang ulit-ulitin pa kasi baka nabingi na kayo ng bonggang-bongga sa kaulit-ulit ko. Pero ayun, yung stand ko sa MGI All-Star ganun pa rin. Kumbaga, isasakripisyo mo talaga yung Miss World Top 12 mo at saka Miss Universe Top 10 mo for the sake na gusto mong magka-corona sa MGI All-Star. Okay ako na mag-join siya sa Miss Grand na regular. International, not to the point doon sa All-Star kasi yun na nga. So, support lang ako kung mag-desisyon siyang lumaban siya sa MGI All-Star kasi, di ba? Support naman ako. Alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Michelle D. Alam naman natin kung gaano niya ilalaban ang Pilipinas at hindi to pahuhuli at papatalo ng ganun-ganun lang. Ganun lumaban si Michelle D pag nilaban niya ang mahal niyang Pilipinas. Kaya, alam mo, yung pag lumaban siya, alam mo, more chances of winning. Ng bonggang-bongga. Alam mo yung sa Q&A man, swimsuit at evening gown. Kumbaga, hindi ka mawawonder. Hindi ka ay, baka pangit. Hindi. Kasi hindi siya nagsisettle sa okay lang. Nagsisettle si Michelle sa the best. That's why na siya ang may pinaka-qualified na mga reigning queens na lumaban dyan ng bonggang-bongga. Kasi hindi niya tayo papabayaan. Ilalaban niya tayo ng bonggang-bongga. At ito na, the last but not the least, na gusto ko lumaban sa MGI All-Star, ang pageant ng mga desperada ay kailangang mawala ang mga plema-plema sa liig ko at saka sa sistema ko para masabi ko ng bonggang-bongga ang kanyang napakagandang name. Celeste Cortesi. Ang El Tocuyo ng dekada na nakakaloka. Siya lang naman ang dakilang El Tocuyo ng dekada dahil since 2010 hanggang 2025 siya lang ang natatanging babaeng El Tocuyo sa Miss Universe representing Philippines. Di ba? So kailangan may i-redeem siya dapat. Kumbaga, sa lahat ng nabanggit ko na ito dapat yung desperado na ako, kailangan ko magka-title o kailangan ko kumabog, hindi pwedeng El Tocuyo, unpleased lang ako sa Miss Universe o mga ganon. Siya yung siyang yung may hugot dapat kasi na El Tocuyo, tapos hindi nakasagot sa Miss Earth. Charot lang. Pag hindi ka nakasagot sa Miss Earth, tapos dahil Tocuyo ka sa Miss Universe, siya ang may pinakamalaking hugot na lumaban sa MGI All-Star. Kasi superstar siya eh. Legit na star siya. Celeste Cortesi from Miss Earth
2018 and Miss Universe 2022. O di ba? Tapos unplaced, hindi nakasagot. Kailangan niyang ano yung sarili niya, ang tawag doon. Kailangan niyang i-redeem yung sarili niya sa lahat sa kanila diyan. Kasi kahit na dalawang malalaking pageant din na ibanalo niya sa Philippines, but internationally, hindi talaga siya nag-shine bright like a diamond. Superstar na kasi ang level ni Celeste Cortesi. So, kung ako lang Celeste is the best to compete. Kasi wala siyang masyadong pinangalaga ang reputasyon at saka kredibilidad at integridad kasi nga unplay siyang lola mo sa Miss Universe. O diba? Unlike Michelle na top 10, tapos sa Miss World top 12, kumbaga mataas na placement, tapos the Michelle D pa yun, diba? So si Celeste Cortesi talaga ngayon yung kailangan niyang i-redeem yung sarili niya dito kung sakali sasali siya sa pageant na Miss Grand International All-Star. Ayun lang naman yung nakikita ko na star talaga star talaga na legit, hindi yung huyo, di ba? Kagaya ngayon sa nagre-represent na Pilipinas, sabihin man natin kilala siya dito sa Pilipinas, si Fuchsia Andravena, pero hindi naman siya star globally. Unlike ditong Christy McGarry, ilang pag-compete na ng Binibini, Mutya, Miss Universe Philippines, naubos niya na lahat, pero twice na siyang dinala sa international pageant sa same lang, Miss Intercontinental. O di ba kailangan i-redeem yung sarili niya? Pang minor pageant lang ba ako? O mga ganon. O kagaya nito ni Gasini Ganados na kailangan niyang i-redeem din yung sarili niya. Kailangan bawiin niya yung may advocacy at saka yung dalawang sentence niyang hindi niya na-memorize na speech sa Miss Universe. Kailangan niyang bawiin yun. Si Nicole Budol, kailangan niyang patunayan niya kaya niyang mag-compete internationally at hindi lang siya pang local. Nakakaloka. Kasi for sure, hindi talaga siya pagpapanalunin pag local pageant. Kasi nga dahil sa credibility at saka integrity din siguro ng pageant at dahil sa merong question nila kay Nicole Budol. Ayun, kaya laban na kasi direkta naman. So, ayun, sila. I think pag sila yung lunaban, hindi ko sasabihin desperada sila. Kasi kailangan lang nila i-redeem yung sarili nila kasi hindi masyadong maganda yung ending sa pageantry, nila. Kumbaga hindi maganda yung ending ng pageant career nila. So, laban kayo girl. Sana sana 5 kayo para kayo na rin magbardagulan. Kasi wala naman masyadong sikat at star doon sa lineup. Charot lang. Ayun guys, kayo, sino pa ba ang gusto niyo idagdag dito sa mga nabanggit ko? Kasi feeling ko parang wala namang, parang pag sila ang lumaban, mukhang hindi desperada kasi gusto nilang may mga patunayan sila. I think Pero yung iba, maglalaban, mukhang desperada talaga yung paningin ko. So, laban, push natin yan, MGI Oscar, sa ngalan ng pageant, sa ngalan ng crown, at sa ngalan ng $1 million. Makakaloka, laki ng prize. Sana all. O, diba? There you go, guys. Maraming salamat din ang aking opinion. At kung mag-comment na kayo dyan, mag-share na kayo, mag-like pa kayo, may chance kayo manalo ng mga prizes sa anniversary special na Cruella of Pageantry. This is Gazel Ortega. Nagpaalam na ba ako? And paalam. Eto na. Paalam na. Paalam.